Good morning mga ka-greeners! Another day, another vlog na naman! Diba naibanggit ko sa inyo mga ka-greeners nung previous vlog ko na magpo-post or mag-upload tayo tungkol sa pag-repair natin sa ating piggery. So ito na tayo, papunta na tayo. Ayan, tingnan nyo ang ganda ng paligid. So napaka-greeny. So pupunta na tayo sa piggery kung saan tayo ay magre-repair ng bubong. So ipapakita ko sa inyo ang hitsura ng bubong ng aming piggery. Ayan. So ayan, sirang-sira na at may mga sakong ginawang atip ng ating piggery. So before that, may dalawang puno ng kahoy dito. So puputulin or ipapuputol ko ito para magamit natin sa pag-repair ng ating bubong. Para ma-ilisdan siya og atop. In short, para mapalitan natin ng bagong yero. Yes. Kasi sirang-sira na yung yero na ginamit natin. So, it's time for us to change the yero. So, ayan, fina-pass forward ko na lang yung paglilinis natin sa kulungan ng mga baboy. At pagkatapos ng paglilinis ay dito naman tayo sa pagpapakain ng mga alaga nating mga biik. At ito na, si Mang Pito. So si Mang Pito yung tagapaggabas or tagapagputol ng kahoy dito sa aming lugar. So siya yung kinukontak namin para maiputol itong mahogany at saka duldol. Yes, dalawang puno ito. At makikita nyo kung gaano kasira yung ating bubong. So pinagtagpi-tagping mga sako yung ginawa nating atip sa ating piggery. So kawawa yung piggery at saka kawawa yung baboy. Sa kasamaang palad mga ka-greeners, ito na, nagbibideo na tayo or kinukunan ko na si Mang Pito sa pagpuputol ng kahoy. Sa kasamaang palad, ayan, hindi ko nakunan yung pagtumba. Sayang. Kasi nabigla ko. Kaya yung ipapakita ko na lang sa inyo yung pag-divide na niya ng kahoy. So bale, gumawa siya ng 2x2 na 10 ang taas, 2x3 na 12 ang taas. Kasi yan yung gusto namin na sizes para magamit sa pag-repair ng ating bubong. Ang nagustuhan namin dito ni Mang Pito, kahit na maputik yung area ay walang inaatrasan. Kahit na mahirap sa ganitong trabaho ay wala siyang inaatrasan, kaya mapapabilib ka talaga sa kanyang pagpoporsige at dedicated sa kanyang trabaho. Diba makikita nyo ang hirap ng ganitong trabaho. Pero nagpapasalamat kami kay Mang Pito dahil hindi niya inaatrasan ang ganitong sitwasyon na matputik ang pagpaputol ng mga kahoy. Thank you Mang Pito dahil hindi ka sumusuko kahit na ikay nahihirapan sa ganitong maputik na sitwasyon. Pero hindi namin pinapabayaan sina Mang Pito na sila lang yung mag-aswat or mag-arsa sa bigat ng duldol na kahoy na ito. Dahil may mga pinsan akong tumulong din sa pag-aswat o pagbuhat ng pinutol niya na kahoy na duldol. Yes, kung makikita nyo, sobrang hirap at sobrang maputik. Pero maraming salamat mga pinsan at mga kaibigan ng aking pinsan dahil hindi sila nagdalawang isip na tulungan si Mang Pito. Diba ang swerte natin mga ka-greeners? Dahil may mababait tayo na mga pinsan. Thank you mga pinsan! So ayan, si Mang Pito tuloy pa rin kahit na maputik. So dyan tayo believe. Diba mga ka-greeners? Dito tayo believe sa mga taong nagpupursige kahit na mahirap o kahit na maputik ang kanilang mga trabaho.
Yes, nagpapasalamat tayo sa mga ganitong mga tao na walang inaatrasang trabaho. Natutulungan tayo at natutulungan din natin sila. So, ibig sabihin yan, vice versa. Kayo din ba sa inyong lugar na kapag may nagpapaputol ng mga kahoy gamit yung power saw ay marami ang nanonood? Ay, pareha tayo. Tingnan nyo, maraming nanonood, of course. So ayan, ito na ang mga naputol na mga kahoy ni Mang Pito. So ako yung tagapagtanggap. Tulong-tulungan para trabaho'y mapadali. At dahil natapos na ang pagputol o ang pag-divide o ang pagkuha ng sukat ng doldol na puno, so dito naman sa mahogani. So, napakatibay ng mahogani sapagkat long lasting yung klase ng kahoy na ito. At ito na nga, dahil sa ka-excited ko, ayan, sa kasamaang palad na naman, hindi ko nakunan yung pagtumba. Nakakaloka. Ano ba yan? Agay, pag yun na yun. Wala na video. Mahogani at saka doldol. Yung dalawang puno dito. So, nagbabalak kasi tayo na lagyan ng panibagong block para sa ating plano na inahin. Murag. Dito sa grupo na ito ay may nilagyan tayo ng palatandaan na siyang gagawin nating inahin ito. So ito yun. Ito yun yung balak namin gagawin inahin para sa panibagong block na ilalagay natin. So dyan. So ito na mga ka-greeners, ang mga
sizes or ito na ang lahat ng mga nalikom or nakuha sa dalawang puno na pinapaputol natin. So, kinabukasan, ito na. Ito na ang simula ng pagre-repair natin sa ating bubong. Sariling sikap ito mga ka-greeners dahil mismong asawa ko ang nag-repair sa nasabing bubong ng ating piggery. So ayun, daming dahon. At ang yero ay nalalanta. Ang tirik ng araw. Assistant. Kung di nyo na itanong mga ka-greeners, by the way, yung asawa ko ay may kaunting kaalaman sa ganitong gawain, yung pagiging karpentero. Laking tulong na rin ito mga ka-greeners. Kahit papaano ay may nalalaman siya sa pagre-repair, so laking save na rin ito dahil hindi na tayo gagastos sa paghahanap ng isang tao na siyang gagawa ng ganitong gawain. So ang masasabi ko lang mga ka-greeners na laking tulong kapag yung mga asawa natin or asawa nyo ay may kaunting nalalaman sa pagre-repair ng mga nasisirang gamit or nasisirang bagay. So, hito ako ngayon bilang isang assistant. So, tagapag sunod ng kanyang iminumungkahi. Kahit na matirik yung araw, kapag porsigido ka sa iyong mga plano ay for the go. At tanghalian na, so nagpapakain tayo ng mga biik. So napakaganda ng panahon ngayon. So kung makikita nyo, napakainit. Pero hindi yan iniinda ng aking asawa dahil gustong-gusto niya na matapos kaagad itong pag-repair niya ng bubong. Dahil kawawa yung mga biik or mga baboy kapag umuulan, so mababasa sila. Kaya sinusulit at sinisikap ng aking asawa na matapos ito ngayong araw. Yun. At ayan, gaya ng sinabi ko kanina na bilang isang assistant, so ito, hinahakot ko na or kinukuha ko na yung yero na ipapalit natin sa lumang yero. Cinco? Oh, ang kataas, 12 kataas na eh. Tag 3.5. Oh. Gani. So ayan, sinimula na ng aking asawa. So dahan-dahan lamang yung pag kukuha niya ng yero dahil kapag nasamad or kapag nasusugatan ka, so hindi na ito matatapos. So dahan-dahan lang dahil wala siyang gloves sa kanyang kamay.
may portion dito sa piggery or sa ating ginawang repair na hindi namin pinalitan ng yero. Dahil magagamit pa natin ito. So, bali, isang block lang or bali, 4 na yero lamang yung pinalit namin. So, maliit lamang itong kulungan ng baboy namin. Kahit pa paano ay makapagsimula na tayo sa pag-aalaga ng mga biik. At sana tuloy-tuloy at sana pagpalain tayo ng Panginoon na magtuloy-tuloy ang ating mga plano na magkaroon ng babuyan sa kasalukuyan. Dahil lahat ng bagay ay ipagpasa Diyos natin. So kapag will ng Panginoon, talagang mangyayari yan. Pero kung kagustuhan natin, so sariling kagustuhan lamang natin at hindi natin na i-submit sa Panginoon, so imposible na makamit iyon. So bawat plano talaga mga ka-greeners, kailangan nating i-submit sa Panginoon para ito'y mangyayari or ito'y maibibigay sa atin. So tamang-tama yung pagre-repair natin dahil may nagbabad siyang ulan. Ayan. So tapos na din sa wakas ang ating okay. Sa wakas mga ka-greeners ay natapos na din nating malagyan ng bubong or malagyan ng yero yung ating ginawang pag-repair sa ating piggery. At sana ay nagustuhan nyo ang bidyong ito at sana lahat ng mga nagbabalak na magbaboyan, sana patuloy lang kayo sa inyong mga pangarap sa buhay. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muling pagkikita, this is Bing and bye-bye!